Kilala sa kanilang lugar na isang aswang itong si Karyo. Di na rin kasi mabilang ang mga taong nagsasabi na nakikita siyang umaali-aligid sa mga taong nakaratay sa higaan. Lalong-lalo na ang mga matatanda na malapit nang mamatay dahil sa katandaan. Ang pagkakakita sa kanya ay aksidenteng namamataan siya sa paligid, oras ng gabi. May mga nakakakita sa kanya na nasa silong siya ng bahay ng may sakit. At pag may nakakamata sa kanya, mabilis itong tumatakbo papalayo. Mabilis na mabilis, parang kidlat. Liban dyan, marami rin ang nakakakita sa kanyang nakatingala sa buwan, hating gabi o kaya basta nasa kalaliman ng gabi at kabilugan ng buwan. Ang mga nakakakita sa kanya, lahat kinakain ng takot. Nagtatakbuhan, papasok sa kani-kanilang bahay. Takot na takot kay Karyo ang mga kapitbahay nila, lalo na pag nagkakataong nagkakaroon ng karamdaman. Kahit simpleng karamdaman lang, gaya ng lagnat o kahit simpleng sipon lang. Karamihan sa barangay nila, umiiwas talaga sa sobrang takot na baka aswangin sila ni Karyo. At ito ang maging dahilan ng kanilang maagang kamatayan kahit na simpleng karamdaman lang ang kanilang dinaramdam. Pero hindi naman lahat na kabarangay niya ay umiiwas kay Karyo. Kasi kahit papaano, may mga kabarangay naman na nakikipag-usap din sa kanya. Kasi itong si Karyo matino naman pag-araw. Hindi gumagawa ng kaguluhan. Tahimik lang ito at may pagkamahiyain. Minsan nga, inuupahan rin siyang magtrabaho sa mga gawaing bukid. Matino namang magtrabaho itong si Karyo. Kaya kahit papaano, hindi naman ganap na itinuturing si Karyong panganib sa kanilang barangay. Pero ang higit na apektado sa pagiging kilala niya bilang aswang ay ang kanyang pamilya, ang mga anak niya lalong-lalo na. Kung nagkakataon na mayroong kasiyahan ang kanilang pamilya sa kanilang bahay, walang naglalakas loob na pumunta para makisaya at makikain. Ang sinasabi ng mga tao, baka raw karni ng tao ang lutuin nitong si Karyo at ipakain sa kanila. Isa sa mga kapitbahay ni Karyo na hindi siya itinuturing na masama ay si Pitong. Madalas inuupahan ni Pitong si Karyo na magtrabaho sa kanyang pataniman sa bukirin. Sa kabila na kilala si Karyo bilang aswang sa kanilang barangay, hindi ito itinuturing ni Pitong na masama. Tinatrato niya si Karyo na isang mabuting tao at may paggalang. Matanda na kasi itong si Karyo, malayo ang agwat ng kailang edad. Para na nga lang mag-ama itong si Pitong at si Karyo. Lumipas ang panahon, matandang-matanda na si Karyo. Tumanda na ito sa ganoong katayuan, kilala bilang aswang sa kanilang lugar. Isang araw habang nag-uusap sila ni Pitong, "Pitong, pagod na ako, gusto ko na ring magpahinga. Di na rin kaya ng katawan ko ang mabuhay." Ito ang wika ni Karyo kay Pitong, "Mang Karyo, masaya po ang buhay, pero maiksi lang. Kaya dapat maging masaya ka rin habang buhay at ipagdiwang mo habang buhay po tayo." Ito ang sagot ni Pitong kay Karyo. "Hindi, Pitong, pagod na talaga ako. Gusto ko na ring magpahinga." Ganoon po ba, Mang Karyo?" "Oo, Pitong, pero makakapagpahinga ako kung mayroong tutulong sa akin." "Pwede mo ba akong tulungan?" Yan ang tanong ni Karyo kay Pitong. "Mang Karyo, paano naman po ako tutulong sa inyo?" Ito ang tanong ni Pitong. "Alam mo, Pitong,
Kailangan ko lang maligo ng pinaglagaan ng dahon ng santol. Tapos pag nakapaligo na ako noon, makakapagpahinga na ako ng mapayapa. Iyan ang pagpapaliwanag ni Karyo kay Pitong. Naku, ayoko po Mang Karyo. Ede, ako niyan ang naging dahilan ng kamatayan mo. Ayoko po. Iyan ang pagtanggi ni Pitong sa kahilingan ni Karyo. Naikwento ni Pitong sa kanyang mga kaibigan at kapitbahay ang sinabi sa kanya ni Karyo, yung kailangang paliguan siya ng pinaglagaan ng dahon ng santol. Ano Pitong, pumayag ka naman? Huwag kang papayag, baka ilipat sa iyo ang kanyang mutya. Ikaw ang pamanahan ng pagiging aswang. Ito ang wika ng mga kaibigan ni Pitong sa kanya matapos maikwento ni Pitong ang sinabi ni Karyo. Di naman siguro, pero hindi talaga ako pumayag kasi bakit ako ang gagawa noon meron naman siyang pamilya, may mga anak, bakit hindi sila ang gumawa noon? Yan ang sagot ni Pitong sa kanyang mga kaibigan. Dumaan ang mga araw, tumanda na ng husto itong si Karyo. Mahina na. Lalong nabuhay ang kanyang pagnanais na makapagpahinga na rin kasi nasa tabi na siya ng kamatayan. Gusto na rin niyang mamatay kasi ilang linggo nang nakaratay ito sa higaan. Hirap na raw siya ayon sa kanya. Likas nga talagang mabait itong si Pitong. Dinalaw niya minsan sa bahay nila si Karyo. Dito tumambad kay Pitong ang kalunos-lunos na kalagayan ng matandang si Karyo. Nalunod sa awa si Pitong dahil nakikita niyang naghihirap na ang matanda. Maging ang paghinga nito laging malalim at bawat hinga niya ay nagdadala ng hirap sa matanda. Tila may kasabay na sakit sa pakiramdam ng katawan ni Karyo. Nung lumapit si Pitong kay Karyo, muling nakiusap sa kanya si Karyo na tulungan siyang makapagpahinga na. Gaya ng dati, tanging kahilingan lang nito ay paliguan siya ng tubig na pinaglagaan ng dahon ng santol. Mang Karyo, bakit di mo po ipagawa sa mga anak mo? Ito ang tanong ni Pitong kay Karyo. Karyo, ayaw nila. Ayaw yata nilang mamatay ako at magpahinga kaya sige na. Ikaw lang ang pag-asa kong tutulong sa akin. Tulungan mo ako, Pitong. Tulungan mo ako. Gusto ko nang magpahinga talaga. Yan ang naghihingalong pakiusap ni Karyo. Dala ng sobrang awa ni Pitong, nagsalita ito sa mga anak ni Karyo. Sige na, pagbigyan na natin ang kahilingan ng inyong ama, gusto na niyang magpahinga. Kumuha na kayo ng dahon ng santol at ilaga nyo ito, papaliguan natin ang tatay nyo. Ito ang utos ni Pitong sa mga anak ni Karyo. Sumunod naman ang mga anak ni Karyo, naglaga nga ito ng dahon ng santol. Habang naglalaga ng dahon ng santol ang mga anak ni Karyo, umalis muna si Pitong pansamantala. Sa muli na ikwento ni Pitong ang kanilang pag-uusap ni Karyo tungkol sa gusto na nitong magpahinga. Sa pagkakataong ito, muli siyang binalaan ng kanyang mga kaibigan at kapitbahay na huwag gagawin ang pagligo kay Karyo kasi baka ipasa sa kanya ang mutya ng pagiging aswang. Di naman siguro niya yan gagawin sa akin. Alam niyo, nakakaawa kasi. Gustong gusto na niyang magpahinga, gustong gusto na niyang mamatay. Nakakaawa talaga. Tara nga, samahan niyo ako para makita niyo kung ano ang kanyang kalagayan. Ito ang wika ni Pitong sa kanyang mga kapitbahay at kaibigan. Nako, ba't ako pupunta doon? Ayoko, nakakatakot no? Ako rin ayoko, hindi ako pupunta doon. Bakit ako pupunta doon? Lalo na ako, hindi ako pupunta doon. Mamaya niyan sa atin ipasa yung pagiging aswang.
Yan ang magkakasabay na pagtanggi ng mga kaibigan at kapitbahay ni Pitong sa kanyang pagyayaya na samahan siyang bumalik doon sa bahay ni Karyo. Hindi nga sumama ang mga kapitbahay at kaibigan ni Pitong noong bumalik ito sa bahay ni Karyo. Noong oras ng pagligo kay Karyo, tanging si Pitong lang at ang dalawang anak ni Karyo ang nagtutulong-tulong. Pero ang mga anak ni Karyo ay tila ilang na ilang at parang nandidiri. Kaya naman hindi na nakatiis itong si Pitong. Nagsalita ito na nagalit sa mga anak ni Karyo. Ano ba kayo? Tatay nyo ang pinapaliguan natin, bakit parang diring-diri kayo dyan? Tatay nyo to. Yan ang kanyang galit ng wika sa mga anak ni Karyo. Ang mga anak naman ni Karyo, hindi kumibo ng pagalitan ito ni Pitong. Noong matapos na nilang mapaliguan at mabihisan si Karyo, humiga na ito ng maayos. Maraming salamat talaga, Pitong. Alam mo, isa kang tunay na kaibigan. Napakabait mo. Kaya maraming salamat. Kaya alam mo ba, naisip ko ngayon, sa'yo ko ipapamana ang aking galing. Yan ang wika ng naghihingalong si Karyo. Naku, Mang Karyo, wag po, ayoko po. Yan ang wikang pagtanggi ni Pitong. Ayaw niyang maging aswang. Pero habang nagsasalita itong si Pitong na nakabuka ang kanyang bibig, may isang bagay na bigla at mabilis, kasing bilis ng kidlat ang pumasok sa kanyang bibig. Mang Karyo, ayoko po. Yan ang naduduwal na si Pitong pagkatapos na mayroong pumasok sa kanyang bibig na hindi niya malaman kung anong bagay. Habang naduduwal si Pitong, tiningnan niya si Karyo. Kitang-kita niyang isinara ang bibig nito pagkatapos na mayroong lumabas mula dito na siyang pumasok sa bibig ni Pitong. Pagkatapos noon, ipinikit na ni Karyo ang kanyang mga mata. Nalagutan na ito ng hininga. Si Pitong naman, patuloy na naduduwal, pilit na inilalabas ang kanyang nalunok na isang bagay na hindi niya maintindihan. Mang Karyo, bakit niyo inilipat sa akin? Sa mga sumunod na araw, madalas nang nakikita ng mga kapitbahay ni Pitong na patuloy siyang naduduwal at ayaw kumain, walang ganang kumain. Pitong, anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ka? Oo nga naman, Pitong, ano ba ang dahilan? Gusto mo dalhin ka namin sa ospital. Yan ang wika ng mga kaibigan ni Pitong na nagtataka at nagtatanong tungkol sa nangyayari sa kanya. Hindi makapagsalita itong si Pitong, patuloy lang sa kanyang pagdududuhal. Naku Pitong, baka inilipat sa iyo ni Karyo ang kanyang pagiging aswang. Ito ang wika ng mga kaibigan ni Pitong. Hindi nagsasalita itong si Pitong habang naduduwal. Pero sa ingay ng pagtatanong ng kanyang mga kapitbahay at kaibigan, tumingin si Pitong sa kanyang mga kaibigan. Hindi alam ni Pitong na nakakatakot ang kanyang mga mata at ang kanyang itsura. Kaya naman ang kanyang mga kapitbahay at kaibigan nagtakbuhan papalayo, takot na takot sa nakakatakot na titig sa kanila ni Pitong. Naku, takbo na mga kapitbahay, takbo! Hindi na ito si Pitong ang kaharap natin. Takbo! Yan ang nagsisisigaw na tumatakbong papalayo ang mga kaibigan at kapitbahay ni Pitong. Makalipas ang ilang gabi, kabilugan ng buwan na naman, ang mga kaibigan ni Pitong naglalakad pauwi galing sa inuman.
O pare, nakakainis nga lang kasi ang layo ng nilalakad natin. Bakit walang inuman dito sa malapit sa bahay natin? Oo nga pare, sana hindi tayo naglalakad ng ganito kalayo. Shh! Huwag kayong maingay. Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Ayaw nga pre. Si Pitong. Nakaharap sa buwan. Ha? Si Pitong? Aswang na. Ito ang gimbal na wika ng magkakaibigan nang makita nila si Pitong na nakatayo, nakatingala sa buwan, nakaharap, hindi gumagalaw. Kitang-kita nila kung ano na ngayon si Pitong. Hindi ito kumikilos. Nabuo na sa kanilang isip at kumpirmado na ng mga kapitbahay na isa ng aswang itong si Pitong. Dahil diyan, malinaw na para sa lahat na ipinasa ni Karyo kay Pitong ang pagiging aswang.